Ang banal na santatlo ay ang pinakasentro ng misteryo ng pananampalatayang Kristiyano at ng buhay. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ibig sabihin, lahat ng pinaniniwala natin at lahat ng isinasabuhay natin bilang mga Katoliko ay nakaugat sa kung sino ang Diyos, isang pagkakaisa ng pag-ibig sa pagitan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang paniniwalang ito ay hindi lubos na mauunawaan ng isip lamang, kundi inihayag ng Diyos at ipinasa sa pamamagitan ng banal na kasulatan at tradisyon, itinuro ng may autoridad ng magisterium ng simbahan, at ibinuwad sa Katekismo ng Simbahang Katolika, CCC. Ayon sa Katekismo ng Simbahang Katolika, ang misteryo ng mahal na santatlo ang sentro ng misteryo ng pananampalatayang Kristiyano at buhay. Ito ang misteryo ng Diyos mismo. Kaya, ito ang pinagmulan ng lahat ng iba pang misteryo ng pananampalataya, ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kanila. Mga pangunahing punto. Ama, ang manlilikha, Anak, ang manunubos, Espiritu Santo, ang nagpapabanal. Ang tatlong persona ay magkakapantay, magkasing walang hanggan, at magkasing esensya, parehong esensya. Ano ang sinasabi ng CCC 234? Ang misteryo ng mahal na santatlo ang sentro ng misteryo ng pananampalatayang Kristiyano at buhay. Ito ang misteryo ng Diyos mismo. Itinuturo ng simbahan na ang Diyos ay isa sa esensya o substansya, ousia sa Griego. Ang Diyos ay umiiral sa tatlong magkakaibang persona, hypostasis sa Griego. Bagamat ang salitang santatlo ay hindi tahasang matatagpuan sa Biblia, ang doktrina ay malalim na nakaugat sa kasulatan. Prefigurasyon sa lumang tipan, Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ang pangmaramihang salita ay nagpapahiwatig ng isang komunidad sa loob ng Diyos. B. Paghahayag sa bagong tipan. Mateo 3:16-17, binyag ni Jesus. Nagsasalita ang Ama, binibinyagan ng Anak, bumababa ang Espiritu Santo bilang kalapati. Mateo 28:9. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isang pangalan singular, tatlong persona, nagpapakita ng pagkakaisa at pagkakaiba. Juan 4:16, nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama sa Kanya Anak at sa Espiritu Santo, inilalarawan ang kanilang natatanging papel at ugnayan. Ang Ama, ang pinagmulan na hindi nilikha ang manlilikha. Ang Anak, walang hanggang ipinanganak ng Ama, ang salita na nagkatawang tao. Ang Espiritu Santo, nagmula sa Ama at sa Anak bilang mutual na pag-ibig. Ang terminong santatlo, Latin, Trinitas, ay unang ginamit ni Tertullian, ika-2, ika-3 siglo. Formal na binigyang kahulugan ng Konsilyo ng Nicaea, 325 AD, at Konsilyo ng Constantinople, 381 AD. Itinuro na ang Anak ay consubstantial, sa Ama, homoousios sa Griego. Pinalawak upang isama ang Espiritu Santo bilang ganap na banal. Ang Credo ng Nicene, binibigkas sa Misa, nagpapatunay ng paniniwala sa Santatlo. Credo ng Athanasian, nagpapaliwanag ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng mga persona. Ang terminong Trinity mula sa Latin na Trinitas, ay unang ginamit ni Tertullian noong bandang 200 AD upang ilarawan ang tatlong personal na kalikasan ng Diyos. At alam mo, kahit na ang eksaktong salita ay hindi matatagpuan sa Biblia, ito ay nagsisilbing isang napakatumpak na theological na kasangkapan. Bakit ito ginagamit? Ang kasulatan ay tumutukoy sa tatlong banal na persona, ngunit kailangan ng simbahan ng wika upang may pahayag ang mga katotohanan ito ng malinaw at pare-pareho, lalo na upang labanan ang mga erehiya. Kung paano natin ginagamit ang salitang Biblia o pagkakatawang tao, kahit na hindi sila direktang sipi mula sa kasulatan, ginagamit natin ang santatlo upang ipahayag ang isang katotohanan na nasa kasulatan. Ang autoridad ng pagtuturo ng simbahan, na tinatawag na magisterium, ay nagsisiguro ng tapat na interpretasyon ng misteryong ito. Bakit ginagamit ang salitang Trinity sa doktrinang Katoliko? Ang salitang Trinity, mula sa Trinitas na nangangahulugang tatlong tiklop,
ay ginagamit upang ilarawan ang inihayag na kalikasan ng Diyos bilang tatlo sa isa. Nakakatulong itong buwad at protektahan ang tunay na paghahayag ng Biblia. Laban sa mga erehiya, Arianism, pagtanggi sa kabanalan ni Jesus, Modalism, pagtanggi sa pagkakaiba ng mga persona. Bagamat hindi ito nasa Biblia salita sa salita, ito ay isang teolohikal na termino na nagpapahayag ng katotohanan sa Biblia. Ginagamit ng simbahan ang terminong Trinity upang ipahiwatig ang central na doktrina na ang Diyos ay umiiral bilang isang pagkakaisa ng tatlong persona na perpektong nagkakaisa sa esensya at kalooban. CCC 249. Dito, sa totoo lang, nagaganap ang karamihan sa mga hindi pagkakaunawaan. Maingat na binibigyang diin ng simbahan ang pagkakaisa ng substansya ng Diyos at ang pagiging tatlo ng mga persona. Ang katekismo, sa mga talata 253 hanggang 255 ay nagpapaliwanag, isang Diyos, parehong banal na kalikasan, kalooban, kapangyarihan at kaalaman. Tatlong persona. Ang Ama ang walang hanggang pinagmulan. Ang Anak ay walang hanggang ipinanganak ng Ama. Ang Espiritu Santo ay nagmumula sa Ama at sa Anak. Ang consubstantial ay nangangahulugang ang lahat ng tatlong persona ay nagbabahagi ng parehong banal na esensya, hindi lang magkatulad, kundi pareho. Ang mga persona ay naiba lamang sa pamamagitan ng ugnayan. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. Ngunit lahat sila ay isa sa esensya, ganap na Diyos. Narito ang isang paghahambing, hindi perpekto, ngunit nakakatulong. Isipin mo ang isang apoy na may tatlong dila ng apoy. Magkakaiba sila sa anyo, ngunit iisa sa esensya. Ang santatlo ay hindi lamang doktrina. Ito ay isang pang-araw-araw na karanasan. Sa panalangin at pagsamba, nagkukurse tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bawat panalangin ay nagsisimula at nagtatapos sa santatlo. Ang panalangin na luwalhati sa Ama ay nagpupuri sa walang hanggang pagkakaisa ng mga persona. Ang misa mismo ay nakasentro sa pagsamba sa Diyos na tatlong persona. Sa mga sakramento, lalo na ang binyag, Eukaristiya, at kumpil, ang buong santatlo ay kasama. Sa binyag, ang isang tao ay isinasama sa buhay ng santatlo. Sa buhay Kristiyano, ang mananampalataya ay tinatawag na tularan ang pag-ibig ng santatlo sa kanilang mga relasyon. Ang santatlo ay isang modelo para sa pagkakaisa sa pagkakaiba-iba, maging sa pamilya, komunidad o simbahan. Una, inihayag ang kalikasan ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na mayroon ng Diyos kundi siya mismo, walang hanggang ipinapahayag sa loob ng santatlo. Pangalawa, batayan para sa mga relasyon. Ang santatlo ay isang modelo para sa pamilya, komunidad at simbahan. Pangatlo, batayan ng kaligtasan. Ipinadala ng Ama ang Anak upang tubusin at ang Espiritu Santo upang pabanalin at gabayan. Ang santatlo ay hindi lamang isang abstract na ideya. Mayroon itong tunay, walang hanggan, at personal na implikasyon para sa kaligtasan at sa kahulugan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig tulad ng naririnig natin sa unang Juan, Kabanata 4, Talata 8. Ang pag-ibig ay hindi maaring umiral ng mag-isa. Ipinapakita ng santatlo na ang Diyos ay may ugnayan sa kanyang kalikasan. Ang walang hanggang pag-ibig sa pagitan ng Ama at ng Anak ay napakatotoo na ito ang ikatlong persona, ang Espiritu Santo. Santatlo at kaligtasan, ang Ama ang lumikha at nagpadala. Tinutubos ng Anak sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal, nananahan sa puso ng mga mananampalataya. Ang buong kuwento ng ating kaligtasan ay Trinitarian. Komunyon at misyon, ang simbahan ay tinatawag na maging refleksyon ng santatlo, isang komunyon ng mga persona na nagkakaisa sa pag-ibig at katotohanan. Ang ebanghelisasyon o misyon ay Trinitarian, mula sa Ama sa pamamagitan ng Anak sa Espiritu Santo. Ito ang mga Katolikong patunay mula sa Katekismo CCC 261. Ang misteryo ng banal na santatlo, ang sentro ng misteryo ng pananampalatayang Kristiyano at buhay.
CCC 2253-56 nagpapaliwanag ng pagkakaisa ng esensya at pagkakaiba ng mga person. CCC 32-267, komprehensibong seksyon ng Trinitarian sa Katekismo. Hanggang sa muli, mag-comment at mag-subscribe sa channel kong ito.